mga Chinese national, siguro ito yung mga may-ari ng Pogo eh. Malamang. Pinapakyaw na raw ang mga lupain sa Central Luzon. Ayon naman po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC na bibili raw nila yan sa halagang 80 to 90,000 pesos kada hektarya ng bukirin. Napakamura naman ito. Diyos ko po naman. Ginaogag tayo nitong mga Chinese na ito. Kung ganito kamura, tayo na lang bumili. Pamigay natin sa mga Pilipino na mga hirap dyan. Pwede. Bigyan natin ng tig isang hektarya. Magkano yun? 80,000 Eh di ba, per hektar. utang tayo doon sa suki natin Bombay. Ayun. Oy! Teka muna, nasa Ayan linya na. si Director Lorna D, ang Register of Deeds ng Region 3. Magandang umaga po, Direktora D. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa program na Punto Asintado Reload dito po sa PTV Network at sa Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Direktora, confirm ba ito? Can you confirm or hindi ka sigurado dito sa sinasabi ng PAOCC na halos mga Chinese national ang pumakyaw ng mga lupain, mga farmland dyan sa Central Luzon, ma'am? Hindi naman po siguro accurate na pinakyaw. Aha. Meron lang kang mangilan-ngilan na established. Aha. Although ang lumalabas ay Filipino corporations po ang bumili. Aha. Tapos nung pillars po yung veil of corporate entity na tinatawag, Aha. nakita po nila doon, meron silang mga stock na Chinese national. Ayun. So, So, illegal yan dahil tinusok nga nila yung veil nga sa korporasyon. Tama ho ba, Direktor? Opo, Bawal opo, yan. Kasi po. Opo. Tama so po yun. what can the government do now, ma'am Ma'am Lorna? Pwede pa ba ito bawiin or questionin? I-hold muna dahil when it was purchased mukhang in an illegal manner. Yes. Opo. From the legal point of view po, Opo. kung ma-pierce nila yung corporate entity na talagang mga Chinese nationals na nagpanggap na mga Filipino citizens to acquire lands, definitely po, pwede pong mag-file ang government ng S-cheat proceedings Aha. para po ma-recover ng gobyerno natin yon. Yes, cheat. Tama, no? Opo. Baka yung mga direktor nito, mga Chinese, no? 60-40, baka hindi nasusunod yung 60-40. Opo. Yun. Minsan po nasusunod, kaya lang lumabas dun sa findings kasi na nag-represent sila as Filipino citizens. Pero Nandaya. hindi. Kayo, ma'am, ano Opo. ang masasuggest ninyo? Kayo mga expert, kayo na sa Register of Deeds. How can we prevent this in the future na hindi na mangyari ito na mga Chinese nationals ay nagmamay-ari, yung mga may-ari ng mga pogo dyan o mga bibili ng mga lupa po natin. How can we prevent this? Siguro po umpisahan natin dun sa punot dulo bakit nakabili at nag-incorporate itong mga Chinese nationals. Ano po? Yun po yung pipresenta nga nila ng mga birth certificate na delayed registration na ginamit nila para makakuha ng driver's license, passport, at iba pang document. So siguro po umpisahan po natin doon sa punot dulo. Pero I understand ang PSA po nag-introduce na ng measures to prevent yung mga pagpasok ng late registration ng mga hindi naman talaga Filipino. Alright. Malinaw. Direktora Lorna D. ng Register of Deeds sa Region 3. Salamat, ma'am, sa pagpapaunlak ninyo sa aming panayam. Thank you po and good morning po sa inyo. Maraming So, doon salamat pala. din po sa pagtitiwala.